Nang dumating ang Kalingap Boys sa bahay nila Joy, napag-usapan nila ang kanyang buhay at pinagdaanan. Wala siya noon, nasa daet at nag-aaral. Pero kahit wala siya, ramdam ng lahat ang inspirasyong iniwan niya. Ayon sa kanyang ina, noong wala pa silang maayos na bahay, isang gabi, may tumabing ahas kay Joy. Pero salamat sa Diyos, hindi siya napahamak. Doon pa lang, sinubok na siya ng tadhana pero pinrotektahan ng may kapal. Kahit noon pa man, naranasan na ni Joy ang sakit ng panghuhusga. May mga nagsabing wala siyang mararating at baka hindi man lang makatapos ng elementary ay mabuntis na siya. Masakit iyon lalo na't alam ng lahat na ang ina niya ay naglalabandera para mabuhay sila. Kulang ang kita sa pamumulot ng niyog at paggagamas, kaya madalas silang magtiis sa gutom. Tinawag pa siyang patay gutom ng iba. Pero imbes na gumanti, pinili nilang magpatawad at maging mabuting tao. Noong kasagsagan ng bagyo, kahit tagpi-tagpi ang kanilang bahay, pinatuloy pa rin nila ang mga taong walang matuluyan. Doon makikita kung gaano kalaki ang puso ng pamilya ni Joy. Isa sa mga pinakatumatak sa kanya ay nang marinig niyang wala raw siyang mararating. Dumating siya sa puntong halos sumuko na, pero mas pinili niyang manalig. Sa bawat dasal, binigyan siya ng Diyos ng lakas at pag-asa, at dumating nga ang tamang panahon. Ang Team Kalingap ang ginamit ng Diyos upang matulungan sila. Nang ma-feature sila ni Kalingap Rob, parang nabuhay muli ang pag-asa nilang mag-ina. Nabanggit ng kanyang ina na hindi na niya kayang pag-aralin ang dalawang anak. Pero ang tanging hiling niya, makatapos sina Joy at ang kanyang kapatid. At totoo nga, dininig sila ng Diyos. Ngayon, may bago na silang bahay, matatag at maayos. Si Joy ay patuloy na nag-aaral at ilang taon na lang, magiging ganap na nurse. Mula sa batang inismol ng iba, ngayon ay magiging profesional na handang tumulong sa kapwa. At ang ahas na minsang tumabi sa kanya, hindi pala masama. Isa itong simbolo ng proteksyon at katatagan. Minsan, ang mga bagay na kinatatakutan natin, sila mismo ang magpapatibay sa atin. Si Joy Diwata ay patunay na ang tunay na kagandahan ay nasa kabutihan ng puso, hindi sa yaman o ganda. Sa bawat taong sumusuko, paalala ng kanyang kwento, hanggat may dasal, may pag-asa. Isang gabi, habang natutulog si Joy Diwata, may tumabing ahas sa kanya. Pero ang kwentong ito, hindi tungkol sa takot, kundi sa pag-asa. Inapi kami noon, alangan namang gawin pa rin namin sa kapwa namin. No? December hindi na. Si sila Joy pala na nakaranas din ng inapian, no? Ay, oo naman talaga. Ano yung mga sinasabi sa kanila dati na yun? Ano daw? Ang pinakang hindi no nakalimutan siguro ni Joy, kaya talagang nagsisikap siya na sabi niya, hindi raw makakatapos, hindi raw makakapag-aral si Joy kasi nga daw isang labandera lang ako. O, sabi pa nila noon, baka daw elementary pa lang daw, di pa daw makagraduate ng elementary, may mga asawa na daw yun kasi sa hirap baga ng buhay namin. Lahat na yata ng mga sinasabi sa lahat na yata ng masasakit na salita dinanas namin noon. Sinabi ang mga anak ko ng patay gutom, kung ano-ano. Pero okay namin, hindi ako naimit. O iniiyak ko lang yun. Ni Joy, no? Oo, yun. Kung na-inspire ka sa kwento ni Joy Diwata, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe dito sa Kalingap Diego channel para sa mas marami pang kwentong nagbibigay pag-asa.